Ano to? Nabuking ang troll ni Dunyor. Sa bagay, noon, inamin na niya yan. Ito yung pag-amin niya noon. 2016 pa malayo pa tayo. Nag-start talaga ito dahil noong 2016 nagpo-protesta tayo, wala tayong makuha na oras sa ABS, wala tayong makuha sa Channel 7, wala tayong makuha sa Inquirer, wala tayong makuha sa Philstar, binabanat-banatan tayo ng Rappler. Sabi ko, the only option that we have is social media. Kaya June kami nag-concentrate. Kaya nag-hire ako ng libo-libo na troll army. Ipapakilala ko sa inyo ang ating troll army. Can you please show yourself? Emerald, Franz, Gerald, tatlo yung troll army natin, tatlo. Once in a while, nagko-contribute ako. Pero ito talaga, yan. Yan, that's what kept my political fortunes alive until here. And talaga namang, they did such a good job. Kaya tayo umabot sa ganito. That's how we started. And then, nung nag-start na talaga tayo ng mga kampanya, eto na, lahat ng mga iba't ibang grupo na tumutulong. At yung iba, yung dati pa sa amin, diba? Pero ngayon, eto, nako, totoo kaya ito? Sa bilyonaryo, sa post po ng bilyonaryo, huli ka boy! PL firm of UC Tangkosan, Jigger behind fake TikTok, FB accounts boosting Marcos. Ito, sa post pa ni BOBPH. Bongbong Marcos, Attorney Claire Castro Troll Network found. Sa post nila yan. Nakita nyo naman yan. In a report released Thursday, June 5, released by OpenAI, detailed how the tool was used to generate bulk volumes of short comment in English and Taglish, mainly to promote the agenda of the Marcos administration and or criticizing his ally, Vice President Sara Duterte. Naku po, eto, ebidensya to. Naku po, siyempre magbabayad sila dyan. Pera na naman ba ng taong bayan yung binayad nila dyan? Ako, na-booking na naman itong si Dunyor. Alam mo naman natin, ang mga Duterte, organic talaga yung nakasuporta sa kanila at yung mga nagko-comment sa social media. Ito yung pinantapat nila. Ang tanong, totoo kaya itong nung balita na ito? Depende yan sa mga tagapagtanggol ni Dunyor. Ayan po sa comment sabi ni Nilo, "This is a good evidence for another betrayal of public trust." Okay ka dyan. Sabi ni Makoy, yung nagtuturo sila na ang troll army tapos sila pala yung nahuli. Sa totoo lang, yung mga nagtuturo lang naman, yung mga tagapagtanggol kasi nahihirapan na silang ipagtanggol. Pero alam naman natin, ay inamin na po ni Dunyor dati pa yan kung paano siya nanalo. Inamin na yan. Sabi ni Jonas, sobrang evident niyan sa mga page nila Tamba at Palaka. Sino yung Palaka? Baka si cute to, yung sinasabi niyang Palaka. Pati na rin yung kay Bonget, yung mga comment doon, alam mo na ng prompt galing sa AI, itas 30 friends lang. Oo, naalala ko kay Palaka. Tingnan nyo, kung kilala nyo si Palaka, ba't Palaka tawag nyo? Grabe naman kayo. Cute naman yun. Tingnan nyo po yung page, yung Facebook. Makikita nyo po doon. Yung trolls. Talagang halatang halata. Lalo na yung mga nagko-comment, baka isa ito. Hindi natin alam kung totoo itong balita na ito. Kasi pag sinabi kong totoo, magagalit na naman yung mga tagapagtanggol dyan, lalo na yung mga 1530 vloggers dyan. Magagalit sa atin. Yung balita na ito, hindi naman galing sa atin. Kung hindi, eto, ipapakalat natin. Hindi gamit ang AI hindi gamit ang trolls tayo mismo ang magpakalat nito kung totoo man ito. Ayan, sabi ni Anything Under, Lords, kaya pala panay kumpara si Sandro sa mga OPA kahit malayo naman yung comparison. Ito ring common malamang ang salarin. Nako. Nakikita nyo naman sa mga post nila sa social media kung sino talaga yung gumagamit ng trolls, di ba? At kung sino talaga yung may mga organic supporters. Kasi siyempre, makikita nyo naman yung nangyari kay dating Pangulong Duterte, yung mga nagsipaglabasan ng mga tao. Nakikita nyo naman na talagang totoong tao ang naniniwala sa mga Duterte. At eto, AI daw pala.
Talaga naman. Sana Oh, pagtanggol nyo na. 15:30. Baka mabawasan kayo dyan mabawasan kayo ng budget yan. Ito, pagtanggol nyo rin ito. Dahil kumakalat na po ito, ang balitang to, na nalapag-alamang. AI generated daw, gumagamit daw. Talaga naman. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.